Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,790 subscribers. Thank you so much, guys. God bless you all. Mahal na mahal ko po kayong lahat. I love you all at mag-iingat po tayo lagi, lalong-lalo na sa mga panahon ngayon at bumabagyo sa sa ngalan ni Enteng, no? Tama-tama, no? Kasi alam niyo po, 'di ba, ang ama ni Vico Soto na si Vic Soto, minsan gumagawa ng pelikula ito at ang pelikula niya ay ang Enteng Cabizote. No? Enteng Cabizote, kaya Enteng, napakalakas ni Enteng ngayon. Anyhow, nananalag sa tapos sana po hindi na bumabaha dyan sa Pasig, no? Kasi konting ulan, may mga bumabaha dyan. No? Pero in fairness naman, naiaayos din naman ni Vico Soto. Ayan, si Vico Soto. Ngayon, pag-usapan po natin yung sinasabi ng kanyang ina na galit daw siya sa fake news dahil sa mga issues ni kay Vico Soto. Yan. Pero yung iba po doon, siguro may mawawalang katotohanan, yung iba may katotohanan, no? Katulad nung yung City Hall. Dapat hindi ginibayan ang City Hall na yan o gigibayan o gidiba. Dapat hindi bilyong piso yan na dapat ialat sa ibang ialat sa mga ibang mga proyekto, no? May mga nagsabi sa atin, kulang-kulang daw mga gamit at mga supplies, no, sa mga pasilidad na pangkalusugan diyan sa Pasig. Talaga namang yung ibang tao pa, mga pribadong citizens ang talagang namamahagi ng tulong diyan. At tapos yung may mga issues din po na katulad nung pagtalaga ng isang presidente ng isang pamantasan, pangatlo lang po 'yan, pero bakit po siya po ang napili? Dahil nga po malakas yata, allegedly diyan sa isang konsehal na recently ay nagkaroon ng health break. Health break ba 'yon o health leave? Sana nga po gumaling naman po ang isang konsehala na yan. Pero anyhow, bakit po ganun? No? At tapos si isang kaibigan na siya ang nagtalaga, ngunit nag-corrupt, biglang twinis ngayon at sinabing walang kaibigan. Pero in the first place, dapat hindi iyon itinalaga ng mayor, kaibigan pa man din niya. No? Dapat tinuloy ang mga proyekto ng mga Eusebio na kapag ipakinabang naman sa mamamayan ng Pasig. Okay? More on prevention side. O bakit unti-unti nang nawawala yung mga lakaran diyan sa Pasig Boulevard, no? Sa show, yung kadugtong ng show, 'di ba? Kasi may lakaran diyan na pupuntang bandang papunta doon, no? Pero ang goal ng Eusebio administration ay hanggang City Hall 'yon. Pero unti-unti nang nawawala, no? Winawala na rin ang mga halaman, para maprotektahan ang environment sa mga building, no? Diyan sa City Hall, diyan sa isang universidad diyan sa Pasig. Okay? Diyan sa Ortigas, 'di ba? Bakit unti-unti nang nawawala mga lakaran diyan o hindi na yata napapakinabangan o hindi na mini-maintain. Ganun yan po ang strategy ng administrasyong lokal ng Pasig City na hindi nila mini-maintain. Kaya talaga naman pong nasisira ang mga pasilidad ng gobyerno ng Pasig. Di ba? Alam niyo po ba yun? Ganun po pala ang strategy dahil po para mawala naman ang legasiya ng Eusebio administration. Hindi po natin sinasabing perfecto ang Eusebio administration. May mga mali din po yan. No? May mga issues din po yan. The same thing na may issues din ang Vico Soto. Pero ang sinasabi lang na ang inaano po kasi ganyan po talaga yung mga liberal, no? Yung para bang holier than thou, no? Pag sinabing pag against ka doon sa na yon, bobo ka, tanga ka. Parang ganoon. Naaalala na naman natin ang nangyari no 2022 election, 2019, 2016, no? Talo yan talunan.
Pero syempre, lokal ito, no? Guwapo, bata, anak ng artista, no? Sinasabi good governance, no? Sinasabi transparency. Syempre, sino ba naman may ayaw ng ganon? Pero unti-unti na rin pong lumalabas. O allegedly may mga yung rampa, no, 6 million daw according to the vlogger. Hindi ko pa nakikita 'yon. Pero kung totoo 'yon, nako, Diyos ko, marimar naman. Bakit po ganon? 'Di ba? So parang napakakurakot naman pag ganon ang sistema. Hindi po natin sinasabing tama o mali, 'di ba? Pero ang sinasabi lang po natin kung totoo po 'yon, no? Marami po nagsasabi na ganun pa rin naman ang kalakaran. Meron pa rin po naman ganun mga kalakaran. Pero hindi na nga lang pinapakita. Kasi ganun po talaga daw yun. Nako po, talaga naman. Ngayon, nagsalita na ngayon, ito si Connie Reyes. No? Ito, si Connie Reyes, ang ina ni Vico Soto. Yan. No? Talagang sabi niya, I hate fake news. Yan. Sabi niya. Pero, wag laging I hate fake news. Tignan mo kung may katotohanan ba ito. No? Baka naman, may katotohanan ang mga nangyayari. No? Hindi porket ina ka, sasabihin mo ng tama yung anak mo, no? Pero natural naman pag tatanggol mo yung anak mo. Pero ay nako, may nagsabi pa sa atin, paano ka naging vlogger? Paano ka naging ano? Nako po, paano ano 'yon? Itignan niyo lang, buksan niyo lang ang inyong mga mata, ang inyong kaisipan, ang inyong mga puso kung ano nga ang tama sa Pasig, no? Baka nga po kasi sinasadya yung strategy na 'yon, baka naman ay talagang maialis ang Eusebio legacy, kumbaga. Pero ano po hindi natin pinagtatanggol ang Eusebio, no? May mga issues din 'yan, no? Kaya nga po siguro natalo din 'yan dahil may mga issues. Pero sinasabi natin, bakit po hindi natin bigyan ng pag-asa yung mga proyekto nila na naumpisahan na nila, no? Bakit gagastos ka ba ng bilyong-bilyong piso para naman ikaw ang magkalegasiya, no? Inaalis mo legasiya. Nakita po natin 'yan nung nag-speech ang isang mayor, no? Talagang sinasabi niya na parang sa kanya, no? Sa kanya nanggaling o parang gano'n, no? Parang sa kanya nag-umpisa, no? Ang isang pamantasan o isang universidad. Pero hindi na niya in-acknowledge yung mga in-acknowledge yung mga dating nag-found noon nung nag-build nung na yon, nung legasiya na yon. Talagang paano naging fake news yun, no? Ay nako, maraming kinaharap na issue at kontrobersya ang kanyang anak, no, na si Pasig City Mayor Vico Soto, na kumakailan lang ay sinampahan ng 2 graft case. Tingnan nyo, hindi naman po basta-basta sasampahan yan kung wala rin po silang ebidensya. Pero hindi ko sinasabing mananalo na yung mga ganon. Kasi may mga katulad nung sa Converge, di ba? Nagka-issue doon. Pero siyempre, patutunayan yan. No? Hindi naman basta-basta sinampahan ka ay hindi na. Di ba? Bukod dito, maraming fake news ang naglalabasan ng SOCMED tungkol kay Mayor Vico na walang basihan at pawang mga imbento lamang ng mga taong walang magawa sa kanilang buhay. Nako, kung ganyan kaisipan natin, sinasabi natin, imbento lang, wala talagang mangyayari. Di ba? Hindi porket artista yan, hindi porket graduate yan ng Ateneo, walang gagawing masama yan. Nako, di ba? Kaya po sana buksan natin ang kaisipan natin. Baka po kasi nananakawan na kayo ng mga bilyong-bilyong piso. Pero hindi natin sinasabi magnanakaw si Mayor Vico, no? Naniniwala pa rin tayo na mabait pa rin yan. Kaya lang, syempre, may mga tao yan na talagang gustong-gusto nilang, alam nyo na, yung dating gawi, no? Tapos in-interview pa yan ng Rappler, no? Na talagang putik na hero, no? Hindi nabanggit ko yung pangalan ng kanyang anak na alkalde, pero mukhang ito nga ang pinaghuhugutan niya ng mga nabitiwang salita tungkol sa lumalalang problema sa fake news. Nako. Marami pa yan, no? Di ba? Ayun nga po sinasabi natin, guys, no? Hindi porket mayor yan, politiko yan, anak ng artista, o kaya may nagawa in the past na mabuti, ay tama na lagi. Maging tayo, vigilant at the same time, tayo, ha? Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat.